إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها به الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل. أيها المسلمون، هذا عيدكم، هذا يوم المزيد، هذا يوم العيد، هذا يوم الفخر والبهجة والسرور. فقال الله تبارك وتعالى بالنسبة هذا الفرح الذي نحتفل به الآن، قال الله تبارك وتعالى في سورة يونس بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ذلك خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga alipin ni Allah ta'ala, pinasasalamatan natin si Allah sa tagumpay na ito na Kanyang ibinigay sa atin, na walang iba kundi ang maikumpleto at may sakatuparan natin ang isa sa mga sagisag ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na hindi natin ito, wala tayong anumang kakayanan na gawin ito kung hindi ito sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang bawat isa sa atin ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala at abot-abot ang ating papuri sa Kanya, sapagkat kung hindi sa Kanya ay hindi natin matatamo itong gabay na ito at ang tagumpay at taufik na ito. Yun ang unang-una na dapat isa puso ng isang mananampalataya kay Allah, na tunay na wala siyang anumang makakamtan sa mundong ito kung hindi galing kay Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma tawfiqi illa billah. Ang aking success o tagumpay ay walang iba kundi naggagaling ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't narito tayo ngayon, magkakaiba't ibang lahi at tribo, iba't ibang mga dayaliko at salita at lingwahe, mula sa iba't ibang pinagmulan, subalit narito tayo para sambahin si Allah, upang makatabi natin ang ating mga kapatid sa Islam
ang mga kapatid natin sa tauhid, ang mga kapatid natin sa la ilaha illallah, upang ipakita ang pagbubunyi natin na nang dahil sa ating tauhid at iman kay Allah, hindi nang dahil sa kahit anumang bagay kung kaya tayo nagkakatipon dito sa lugar na ito. Sinabi ni Allah sa Quran, ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng kahigitan ni Allah Ta'ala at sa kanyang awa, doon kayo magdiwang, magbunyi at magpakasaya. Yun ang pinakamainam sa kahit anumang pinagkakatipunan ninyo. Kahit anumang pagkakatipon sa mundo sa ngayon ay hindi matatalo ang pagkakatipon na ito. Ang pagkakatipon ng dahil sa kapatid mo sa Islam ang iyong katabi. Ang pagkakatipon ng dahil sa pagbubunyi mo sa tauhid, pagbubunyi mo kay Allah na siyang pumili sa iyo na maging mananampalataya ka kahit hindi mo ito hiniling sa Kanya. Pagbubunyi nang dahil sa naisakatuparan mo ang utos niya na mag-ayuno sa loob ng 29 na araw o 30 araw mula sa pagkakita ng bagong buwan ng Ramadan hanggang sa ngayon o kagabi na bagong buwan ng Shawwal. Hindi ba't ito ang mas dapat dating ipagbunyi mga kapatid sa Islam? Higit pa sa ating pagbubunyi na nakakamit tayo ng propesyon, higit pa sa pagbubunyi na mayroon tayong nakalkal na kayamanan sa daigdig, aanhin ang mga bagay na ito kung sa huli mga kapatid, ang matitira sa atin ay walang iba kundi ang amal natin. Pakatandaan natin na ang ating mga pamilya, ang ating mga kayamanan, maghahatid lamang sa atin sa libingan. Subalit ang mananatili ay ang ating mga gawa na naimpok dito sa mundong ito. Bawat isa sa atin, si alim man, si superintendent man, si senior officer man, si mayor o si presidente, lahat ng medalya na yan at ranggo ay huhubarin mo sa panahong ikaw ay mamamatay na. Sa panahong ang mga tao ay magsasabing inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahat ng yan ay iwanan mo. Kaya't ano ang dapat nating ipagmalaki? Ano ang dapat natin o masyado nating ipagbunyi? Ang ipagbunyi mo dapat ay ang iman. Ang ipagbunyi mo dapat na pinili ka ni Allah na kabilang sa magsusujud sa Kanya. Hindi ka kabilang sa mga sumasamba sa bato na hindi nakakarinig, hindi nakakakita. At kahit gaano pa katandis ang talino nila, ay hindi nila masukat maisip na sila ay wala pa rin o napakalayo pa rin sa kukote o sa kaisipan ng taong tinaufikan ni Allah tungo sa tamang iman o sa tamang akida. Hindi ba? May mga taong kahit pa sa kanilang profesyon, sa kanilang estado sa buhay, pagdating sa kanilang pananampalataya, simplang pa rin. Kumakausap sa bato na hindi nakakarinig, hindi nakakakita, sumasamba sa mga ganoon. Subalit tayo, saan tayo sumasamba? Kay Allah, na hindi natin nakikita at nahahabot ng mga paningin sa mundong ito. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Sinabi ni Allah, hindi siya naaabot ng mga paningin sa mundong ito, subalit naaabot niya ang mga paningin na nakatingin sa Kanya. Mga kapatid sa Islam, itong araw na ito ng Eid, araw ng kapistahan nating mga Muslim, Eid al-Fitr al-Mubarak o pinagpala na kapistahan ng dahil sa ating pagsasakatuparan ng kautusan ni Allah. At dito natin mararamdaman at madadama kung mayroon mang malakas na pananampalataya sa iyong puso at tunay na pagbabalik loob, ang dalawang kasiyahan na hindi makakamit ng sino man liban lamang sa tunay na nag-ayuno lillahi ta'ala. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walis-saimi farhatan. Ang nag-aayuno ay mag-aangkin ng dalawang kasiyahan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih bisawmihi. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasiyahan na hindi maaangkin ng kahit sino man sa mundo, liban lamang sa tunay na nag-aayuno, liban lamang sa nagtiis at nag-ayuno. Alin yun? Sa panahon na siya ay mag-end ng kanyang fasting, mag-break,
Ito na yun ngayon, literally. Sa bawat araw na magbe-break tayo, nung Ramadan, ng fasting, at ito ngayong Eid. At ang pangalawang kaligayahan, farhatun inda liqa'i rabbihi bisawmihi. Ang kaligayahan na matatamo na nag-aayuno sa panahon na kanya nang kakatagpuin si Allah, na dala-dala niya ang ibada niya na yun. Haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay nagpaalam na ang buwan ng Ramadan. Re-report na kay Allah ta'ala ang mga ayuno natin, ang mga qiyam natin. Dalangin natin kay Allah na tanggapin niya ito mula sa atin. Naiulat ng mga salafus salih, ang mga sahaba, tabi'in at ba'u tabi'in, 6 na buwan bago mag-Ramadan, nagdudua sila na sana sumapit, umaabutan pa nila. 6 na buwan naman pagkatapos ng Ramadan, dinadalangin nila kay Allah na tanggapin ang mga ibadat nila sa loob ng Ramadan. Ano ang hikmah dito mga kapatid sa Islam? Na dapat magkaroon sa atin na hindi lamang sa kapistahan na ito, practice pa lang itong sa kapistahan na ito na natutuwa tayo, subalit ang dapat na nakatuwaan o kasiyahan na paghandaan natin na sana sa panahon ng ating kamatayan, ipagkaloob ni Allah ang kaligayahan sa atin na makatagpo natin siya. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man sarra liqa'a rabb, man sarrahu an yalqi rabbahu, ahabballahu liqa'ahu. Man ahabba liqa'a rabbih, ahabballahu liqa'ahu. Sino man ang nagnanais, nasasabik siya na makatagpo ang kanyang Panginoon, tiyak na si Allah din ay nasasabik na makatagpo siya. Yun ang dapat nating pakaisipin ito sa puso mga kapatid sa Islam. Sa panahon na ito ng pagsabi natin ng takabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, na isagawa natin itong sunna na ito, na tanggapin nawa ni Allah Ta'ala sa atin, na isagawa natin na halos nakaligtaang sunna, na isagawa dapat ang salatul Eid sa musalla. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na iulat mula kay Ummu Atiyah na sinabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruj fil musalla o yakhruj fi sahra salatul Eid, wa kana yukhrij al-huyad an-nisa wal-rijal wan-nisa wal-atfal wal-huyad wal-awatiq wa kunna al-huyad la yaqtaribna musallana. Sinabi ni Atiyah sa hadith na muttafaqun alayh, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay lumalabas sa disyerto sa salatul Eid. Lumalabas sa parang, sa open na space. Wala man tayong disyerto, natatbik natin ang sunna na sa bukas, open na na lugar. Pagkatapos, inuutusan niya ang mga bata, matanda, pati ang mga babae at lalaki na lumabas sa Eid. Yung mga may haid, lumalayo sila sa musalla konti pero nakikinig sila sa khutbah. Subhanallah, sa gisag ng ating pananampalataya mga kapatid, ating tuwa sa tuwing tayo ay makakatagpo natin si Allah sa bawat sala, sa sunna man o sa ating fard na mga sala. Yun ang dapat pakaisipin natin, ang makatagpo natin si Allah. Kaya't anong dapat na gawin ng isang mananampalataya upang kanyang makamit ang pagtatagpo niya at kay Allah Ta'ala? Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dalawa ang requirement. Kinakailangan na gumawa ng pagsamba kay Allah o pagsunod sa kanyang kautusan. Pangalawa, na tinatawag ay huwag niyang haluan ng anumang pakitang tao ang kanyang pagsamba. Anumang pakitang tao ay siyang makakasira sa iyong gawaing iyon, na ikiklaim mo ang reward niyan sa tao o sa kapwa mo nilikha kung saan ka nagpabilib ng iyong gawa, hindi kay Allah. Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Hadithul Qudsi, ana aghna syuraka'i bi man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ako'y kaisagana sa sino mang itinatambal sa akin ng tao. Hindi ko sila kailangan. Hindi si Allah Ta'ala para habulin ang bawat musyrik. Oy mga musyrikon, halikayo't sumamba sa akin. La.
o kayo nagririya, hipokrito, halik kayo. Hindi kailangan ni Allah yon. Ang sabi niya, sino man ang sumamba sa akin na nagtambal sa akin ng kahit konti, iiwanan ko siya at ang kanyang itinambal sa akin. Hahayaan ko sila. Doon niya kunin ang kanyang reward sa araw ng paghukom. Kaya lugi ang tao na ang kanyang mga gawain, lalo na sa buwan ng Ramadan, ay hindi niya ginawang para kay Allah Ta'ala. Ito ang mga tao na yung kanilang mga gawa, paghihirap, paggising sa tahajjud, sa sahur, ay kanilang tinapon sa walang katuturan. Qala Allah Tabaraka wa Ta'ala, Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, alladhina dhalla sa'yahum fil hayatid dunya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayaw niyo ba, sabi ni Allah, na ipabatid ko sa inyo ang pinakalugi sa lahat ng mga gawa? Yung kanilang mga paghihirap ay kanilang tinapon sa kaligawan ng mundong ito. At iniisip baga nila na mayroon silang aasahan ng gantimpala sa araw ng paghukom. La hawla wala quwwata illa billah. Mga kapatid sa Islam, ang pinaka-espesyal na mga tao na gumawa ng mga espesyal ng ibadat ay tatlo. At silang unang-unang kakalid ka rin sa impyernong apoy nang dahil sa kawalan ng ikhlas sa kanilang ginawa. Sino yun? Ang alim, ang nagbibigay ng zakah, at ang mujahid sa landas ni Allah. Bakit ganon? Ang alim, tatanungin sa kanya, Mada amilta bil ilmi alladhi fadaltuhu lak o fadaltu alik? Ano ang ginawa mo sa kaalaman na ibinigay ko sa iyo? Sasagot siya, Ya Rab, inni ta'allamt wa 'allamtu fik. Ya Allah, ako ay natuto at nagturo para sa iyong karangalan. At sasabihin ni Allah sa kanya, kadhibt, nagsinungaling ka. Wa inna ma fa'alt liyuqala laka alim. Subalit ginawa mo lang ang iyong ginawa para sabihin ng mga tao, itong taong ito ay alim. Purihin ka ng tao na sabing, marunong. Fayusa'aru finnar. At pagkatapos ay kakalad ka rin siya sa impyerno. Pangalawa, al-munfiq. Maraming pera at kayamanan, nagtutustos sa landas ni Allah. Walang absent sa sadaka, walang absent sa zakah. Tatanungin ni Allah, Mada amilta bil mali ladhi an'amtu alik? Ano ang ginawa mo sa kayamanang binigay ko sa iyo? Sasabihin niya, Ya Allah, sabi niya, Allah, anfaqtu fik hatta nafidha ma indi. Ya Allah, sa landas mo ako ay ginagasto sa landas mo hanggang naubos, Ya Rab, ang aking kayamanan. Sasabihin ni Allah, kadhibt, sinungaling ka. Wa inna ma anfaqta liyuqala laka jawad. Subalit ginawa mo lang ang paggagastos mo niyon sa dakat lahat para sabihin ng mga tao sa iyo, mapagbigay itong si Bapa o si Babu. So ang mangyayari, usa'aru finnar, kakalad ka rin siya sa impyerno. Pangatlo, ang mujahid, ang nagpupunyagi, nagkipagdigmaan sa landas ni Allah. Sasabihin sa kanya, Mada amilta bil hayati allati an'amtu alik? Ano ang ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Ya Allah, qatalt hatta qutiltu fik. Ya Allah, ako ay nagdepend sa takipagdigma sa landas mo hanggang namartir ako. Sasabihin sa kanya, kadhibt, nagsinungaling ka. Wa inna ma qatalta wa qutilta liyuqala laka jari. Bagkos ikaw ay nakipaglaban at ikaw ay namartir, napatay, para sabihin ng mga tao sa iyo na ikaw ay bayani, na ikaw ay matapang. Fayusa'aru finnar, at kakalid ka rin siya sa impyerno. Ano ang moral ng hadith, mga kapatid sa Islam? Ang niya ng bawat isa sa atin ay napakahalaga. Maging mabuti man o tama man ang pattern ng ating gawa, kung ang niya mo ay hindi ikhlas kay Allah Ta'ala, hindi sa puro kay Allah, yun ang magiging dahilan na ikakakaladkad mo sa impyerno. Although hindi ka magiging forever doon, pero makakadaan ka pa bago makapasok ng paraiso. At alam natin na ang isang oras o isang minuto sa impyerno ay higit na nakakatakot kung bibilangin sa mundong ito. Yudabbiru al-amra minas samai ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Sabi ni Allah sa suratul Sajdah,
ang mga kalakarang ibinababa, utos ni Allah, ibinababa niya at umaakyat sa kanya sa isang araw na sa bilang ninyo ay 1,000 taon. Subhanallah. Kaya't huwag nating sabihin na madali lang ang impyerno. 1,000 taon na bibilangin natin ang isang utos ni Allah na bababa at aakyat sa kanya. Isang araw kay Allah, sa bilang natin 1,000 taon. At sasabihin natin, okay lang na maimpyerno, basta't para sa iyo. Hindi ganon. Katakutan natin si Allah Ta'ala at parati nating hilingin na, Ya Allah, ilayo mo nawa sa amin ang impyernong apoy at ilayo mo kami sa impyerno. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, protektahan mo kami sa palayo sa impyernong apoy na iyong tandisang ginawang babala sa amin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panghuli, ang Eid na ito ay hindi lamang natin Eid. Eid ito ng lahat ng mga Muslim sa mundo. Eid ito kapistahan ng bawat Muslim na may hinanaing, dinaraing, naghihirap ng mga kapatid nating hindi sila halos makalabas sa pamamahay nila sapagkat nandun sila sa mga lugar na kung saan ginikipit sila ng kanila mismong mga pamahalaan kung nasaan sila. Sa lugar mismo ng mga Muslim, ipagdua natin na nawa ang Eid nila at kasiyahan nila at ang kasiyahan natin ito, dalangin natin kay Allah na maging kumpleto at ganap ito sa ating pagsamba sa Kanya. Kung hindi man natin o nila makuha ang katarungan dito sa mundong ito at ang tiyak o ganap na kasiyahan, doon nila makuha sa kabilang buhay sa Jannah na pinangako ni Allah. Kung saan sa Jannah na iyon, mga kapatid sa Islam, ay tatawagin ni Allah Ta'ala ang mga ahlul Jannah at tatanungin sa kanila, gaya ng binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na muttafaqun alayh, idha dakhala al-jannah ahlul jannatil jannah, kapag sasabihin o makapasok na ng paraiso ang mga nasa paraiso, sasabihin sa kanila, yaqulullahu ta'ala, ya ahlal jannah, aturiduna shay'an, aturiduna ziyada, am azidu alaykum? O mga tao ng paraiso, gusto nyo bang may dadagdag pa ako sa inyo? Sasabihin ng mga nasa paraiso, alam tunajjina minan nar wa adkhaltana al-jannah. Hindi ba, ya Allah, kay ikaw ay niligtas mo na kami sa impyerno at pinasok sa paraiso? Alam tubayyid wujuhana, hindi ba pinaliwanag mo na ang aming mga mukha? At sasagot at ang mangyayari, fayakshifullahu al-hijab, at aalisin ni Allah ang takip at harang sa pagitan niya ng mukha niya at ng kanyang mga alipin, at makikita ng mga ahlul jannah ang mukha ni Allah Ta'ala na hindi sila naghihirapan sa pagtingin sa kanya. At sa isang riwaya ay sasabihin nila, subhanaka ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Luwalhatiin ka, aming Panginoon, hindi ka pa namin nasamba ng pagsamba na karapat dapat sa iyong mukha. At yun ang kasiyahan ng mga ahlul jannah, at walang hihigit pa sa kasiyahan na yun na makita nila ang mukha ni Allah. Naway mapabilang tayo sa mga tao na papapasukin na sa paraiso na yun, sa mga taong iniingatan nila ang mga paningin nila na makatingin sa haram, sapagkat gusto nilang makita ang Jannah ni Allah, sapagkat gusto nilang makita ang mukha ni Allah Ta'ala. Naway mapabilang tayo sa mga taong umiiwas sa mga barkadang maimpluwensya patungo sa masama dahil ang gusto nila makasama ang mga syuhada, ang mga ambiya, ang mga taong tunay na papasukin ni Allah sa paraiso nang walang pagtatanong at nang walang pag-imbestiga. Naway papasukin tayo ni Allah sa kanyang paraiso at huwag niyang ipagkait sa atin sa bawat pag-iwas natin sa mga syirkiyat, sa mga hanting-hanting, sa mga kapistahan na wala sa Islam, sa bawat pag-iwas mo sa birthday at bid'ah nang dahil sa kagustuhan mo na iyong mapunta ka doon sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Ahnaf ibn Qais, tinanong ng kanyang mga kasamahan, ya Ahnaf, ano ang pinakamaligaya sa tingin mo na pangyayari sa paraiso o gugustuhin mong puok doon? Sinabi niya,
jannatun fiha Rasulullah, ang paraiso na nandoon ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Nabi alaihi salatu wassalam na siyang naggarantiya sa atin ng rahma ni Allah kung tayo'y mananatili sa tauhid at mananatili sa kanyang sunnah. Dalangin natin kay Allah na anuman ang mangyari sa atin, nawa ay mamatay tayo sa tauhid at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang dapat nating ipagbunyi, ito ang dapat nating ipagtakbir, ito ang dapat nating ipagsiya, mga kapatid ko sa tauhid at sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam haythu qala man azza min qailin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda an khulafa'ina ar-rashidin an Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati rasulika salawatuka wa salamuka alayhi wa ridaka anhum ajma'in. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinak wa akhdhul man khadhala dinak ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna min al-'a'idin wal faizin ila wajhika al-karim ya rabbal alamin fi dinika al-hanif ya rabbal alamin. Thabbit aqdamana wa thabbit qulubana ala dinika al-hanif ya rabbal alamin. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.